Muling implementasyon ng No Contact Apprehension Policy, paraan para maibalik ang disiplina sa mga motorista ayon sa MMDA. Halos 500 violations na itala ng MMDA sa mga unang oras ng muling pagpapatupad ng NCAP. Yung ating pong mga kababayan nung nalaman na nila na wala na pong Big Brother na nakatingin sa kanila at walang nakikitang enforcers sa ground, ay malaya silang nagbabiolate at nagre-risk. So with the imposition po ng NCAP, inaasahan po namin na bababa ito. Code of Conduct sa South China Sea, iginiiti Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN Summit sa Malaysia. Transnational crimes, climate crisis, kabilang sa tinalakay ni PBBM. We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding code of conduct in the South China Sea. This to safeguard maritime rights, promote stability, and prevent miscalculations at sea. Mayorya ng mga Pinoy tiwala kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte ayon sa Pulse Asia Survey. 58% ng mga Pilipino hindi sang-ayon sa naging pag-aresto kay former President Duterte. International Criminal Court kakausapin ng Department of Interior and Local Government para ipagpaalam ang panunumpa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City. Ang gagawin ko na lang ay magpapaalam ako sa international sa ICC kung pwede pumunta ang consul natin para makapag-oath siya. Kasi kailangan mag-oath siya to assume office. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi naniniwalang magdudulot ng gulo ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. I don't think so. But, the legislators, the senators and the House are going to decide on how to handle it. I don't think that they've made any decisions yet in that regard. Reconciliation sa pamilya Duterte dapat walang kondisyon ayon kay PBBM. No, that's not how reconciliation works. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero isasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Tapos na. That's not reconciliation. Department of Justice, paiimbestigahan ang pagkakaroon umano ng hanggang 3 passports ni Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson, dumaan umano sa backdoor upang makaalis ng Pilipinas ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla. Sa Tawi-Tawi dumaan yan. Tawi-Tawi. Malamang nagbangka o nag-speedboat papuntang Malaysia via Sipadan and Sabah. Ilang tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority posibleng mawalan ng trabaho dahil sa implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ayon mismo sa isang MMDA official. So therefore that means mapabawasan din yung mga traffic enforcers. So ibig sabihin, will you retrench traffic enforcers? Kapag siguro po fully implemented at CCTV na lang ho lahat, pwede yung mabawasan talaga. House of Representatives nagtalaga ng tagapagsalita upang mapaigting ang laban sa disinformation. Madami na kasi din tinatalakay ngayon ng mga issues, ang Kongreso, the various committees. There's a need to strengthen the communication mula sa House to ensure yung tama at makatotohanan ng impormasyon ay naibababa natin sa mamamayan. Kampo ni dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. naghain ng petition for habeas corpus. Kine-question po sa mga hukuman ng Timor-Leste sa pamamagitan ng ilang petisyon. Kasama na po ang petition for habeas corpus. Mga individual na nambibiktima ng dayuhan na aresto sa Makati City.
injectable Ativan ginamit umano sa krimen. Ang mga nahuli nating suspect ay 5. Ang paraan ng pagkahuli sa kanila sa tulong nung Find My iPhone. So, na-detect natin yung location ng mga suspect. Na-recover sa mga suspect yung cellphone ng biktima at yung iba't ibang mga ID. Ikatlong civilian mission sa West Philippine Sea, matagumpay. Civilian vessel nakalapit sa Pag-asa Island. Ito ay moment of triumph. Tagumpay ito hindi lang ng mga members ng atin ito coalition, pero ng lahat ng Pilipino na nangangarap ng kapayapaan at hustisya, lalo na pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Minimum wage earners sa bansa pwede na ring makabili ng 20 pesos per kilo na bigas sa Hunyo ayon sa Department of Agriculture. Nagkaroon nga ng pagpupulong ang DA at ang DOLE at nagkaroon na agad ng agreement in principle para ipatupad itong pagbibigay o pag-extend ng availability ng 20 pesos na bigas para sa minimum wage earners. Dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves na ibalik na ng bansa matapos ang 2 taon. Harapin niya lahat ng mga paratang sa kanya na nauukol sa pagpatay kay Governor Roel Degamo at sa 12 pang tao na pinatay noong Marso 2023. Naghintay kami ng 2 taon para mangyari ito. Police Major General Nicolas Torre III itinlaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong Philippine National Police Chief. Alam mo, lahat ng promotion reward yan, ano? But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit because, it was not an easy decision on the part of the President. Courtesy resignation ni Solicitor General Menardo Guevara at Commission on Higher Education o CHED Chairperson Prospero de Vera tinanggap ni PBBM. We are grateful for the service of those who are stepping down. A smooth transition is being implemented to ensure continuity and stability in their respective institutions. Mga bagong diskubreng pangalan sa questionabling recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, kaapelyido ng ilang personalidad. Public funds ang pinag-uusapan. Kung wala silang mapakitang ebidensya na tunay ang mga taong to, mas magiging matibay ang ebidensya laban sa impeachment. Impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, June 2, ipinagpaliban ng Senado sa June 11. Mga prioridad na panukalang batas, uunahin. Dating Congressman Arnolfo Teves Jr. nailipat na sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa City. NBI tiniyak na hindi bibigyan ng VIP treatment ang dating mambabatas. Walang hokus-pokus dun sa parehas ang treatment, walang torture, walang ano pa man, no? Mahigpit ang bilin ko sa kanila na hindi na pwedeng maglalagay makakagala sa labas ang detainee. Pagpasa sa priority bills, dapat unahin kaysa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa ilang senador. While among the functions and the responsibilities of the Senate is to act as an impeachment court, the primary mandate is to legislate, to craft and deliberate and pass laws that promote the general welfare of our people. Pagka nagsasabay ang impeachment at saka legislative matters, dapat ang nag-give way ang legislative matters, not the impeachment. Pagkakatalaga kay Police Major General Nicolas Torre III bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya, hindi reward sa paghuli kay Apollo Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay outgoing PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Ang sa akin lang talaga, lahat naman ng general sa atin magagaling. Magaling si Nix, magaling.
maybe nakita niya na ito yung kailangan natin for this event. Hindi siya as a reward because capable naman yung tao talaga. At X-ray machine sa LRT stations, sunod na tatanggalin ng Department of Transportation. Iba pang cashless payment sa linya ng tren, planong ipatupad sa Hulyo. So, MRT3, mag-uumpisa tayo doon. Pero nagpapilot na rin tayo sa kasalukuyan sa LRT1. Nagpapilot tayo sa Taft Avenue Station ng LRT1. Tinitingnan natin yung resulta noon over the next few weeks. And nagpapilot din tayo sa Recto Station sa LRT2.